Ibig sabihin yan, yung mga bilihin, lahat ng bilihin, on the average, umakyat ng 7% or Wow. 7% ang inakyat, no? So, pero syempre iba-iba yung mga components niya. Ng pinakamataas na inflation number, yung sa transport, tumaas ng 24%. Oh my goodness. Kasi nga, syempre yung gasolina tumaas, di ba? Oo, kasi ayaw pa kasi suspendin yung VAT dyan at excess tax. Talaga bang... Hindi nila kaya kasi Bakit meron po? silang inaabot na revenue target para magamit yung unprogrammed funds. Ano ba yan? Unprogrammed funds. Maneta na naman. Saan ba nilalagay ang program funds na yan? Sunugin. Sa maneta? Ano ba? Di ba sinabi nga ni Dr. Winnie Monson na dapat wala na yung unprogrammed funds? Ako sangayon ako dun eh. Dati naman kasi maliit lang yung component na unprogrammed talaga. Kasi talagang kumbaga hinahabol na lang yan para kung may naiwan na project, hinahabol nila. Kaya kumbaga, ang tawag nila insertion. Pero ngayon, sobrang laki ng mga unprogrammed funds, di ba? Magkano po yun? So, Nasaan na yun? nung 2023, umabot pa yan ng mga 800 billion. Billion ha? Oo. 700 billion. This year, binaba na nila to 150 billion. Pero malaki pa rin yan. Kaya po hindi nila babawasan o isuspend ang VAT at ang excise tax sa gasolina dahil may hinahabol po silang collection, Ma'am Cora? Oo. Kasi pag hindi nila na meet yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed. Eh, yun pong flood control na minaleta nila. Hindi pa ba galing din po yun sa unprogrammed funds? Oo, kaya nga noon, naghagilap sila ng mga additional funds from PhilHealth, from PDIC, para ma-meet nila yung revenue target. My Diba? gosh. Oh. Yun yung nangyari noon. Kaya, actually, Para mapunuan. illegal talaga yung ginawa nila kasi mga restricted funds yun eh. Oo. Yeah. Miss Cora, no? Kasi kanina nag-uusap tayo na sabi mo, tataas pa to. Tapos mas lalala pa. Tapos ang tendency talaga magkaroon ng recession. Yes. So nakakatakot. Tapos nabanggit ko rin sa inyo, kasi mga kababayan, meron ako mga kaibigan na may-ari ng mga kumpanya, nag-skeletal na sila. So basically, nag-uumpisa na siya. Tapos, Retrenchment. oo. Ngayon, Tanggal. ang tanong ko po, ma'am, ano po ba, eto po ba yung pinakamataas na nangyari sa bansa natin? Ngayon lang ba to? Nangyari na rin yan, pero nung debt crisis nung time nung tatay ni BBM, Oh, okay. talagang masaklap rin yung nangyari noon. Kasi generation namin yan eh. Yes. Natikman namin yung hindi ka makapag-import kasi wala ng dollars, di ba? Kasi sobrang laki ng utang sa labas. Oh, okay. So, talagang taghirap noon. Pero tayo papunta pa lang doon ngayon. So, pwede pang solusyonan kung, kung gustuhin. Kaya nga nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking Bawat isa. sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. per Grabe, head. nakaraang nandito ka, 150 lang ba? 150 something. Oh, Oo. 160 na. Hindi pa pinapanganak? May utang na? May utang na. oo. Magkano po? Mga 160,000 per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre ah. Oh, Yeah. So kumbaga kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang, kasi every year ngayon ang deficit ng government, like this year ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging Ang total na utang. this year, by the end of this year. So, Abay! malapit-lapit sa 20 trillion. Oh my Grabe. golly. Alam mo yung 1.6 trillion, pwede ka na magpatayo ng isang syudad niyan eh. Correct. Di ba? Totoo yan. Napakalaking Totoo yan. pera niyan. May, alam mo, yung isang trillion, 1 billion, may isa ka ng kalsada or Yes. in-bridge na flyover, whatever na sobrang ganda. Sa school buildings. Oh, di ba? Actually, kinalculate ko nga 800 billion, kaya magpatayo ng 22 medium-sized malls. Di ba? So Oh my ilan na yung sabihin mo na ilang trabaho ang pwede mong ma-generate sa Grabe. ganung karaming di ba? Pero sa ngayon
walang trabaho sa construction dahil hindi po naglalabas ng projects ang DPWH. Yun nga, magtataka ka kasi nagde-deficit spending na nga sila pero walang mga bids, mga bidding na nangyayari Yeah. for government projects. Walang Hindi kagaya ng mga projects. previous administrations. May makikita ka. Talagang nag-a-announce sila ng mga biddings, di ba? So ngayon wala. Halos wala. Ang balita ko rin is ano kasi daw po, meron namang ino-offer. Kaso ang offer daw sa contractors is palugi ka muna ngayon para lang may project. Tapos sa next time ka na bumawi. Ganun yung Actually, nakarating sa dapat akin. yung mga contractors na yan, i-blacklist na, di ba? Kasi tsaka dapat isoli na nila yung Yeah. lalo yung sa mga involved sa ghost projects. Dapat blacklisted at second, isoli nila yung binigay sa kanilang pera. Correct. Kasi wala namang nangyari sa project. Biro mo yung taga DPWH na mga undersecretary at mga engineers, isusoli daw sa gobyerno ilang bilyon. Magkano lang sweldo ng mga yun? Ibig sabihin yung pangurakot nila bawat taon, bilyon-bilyon mga kaibigan, hindi ng hundreds of billions Actually, Mother, when you try to think about it, kung sinasabi nila kunwari ng mga 300 billion yung DPWH project, tapos ang kinikita, 'di ba, meron may commission yan sila sa 20%, yung pinakahuli nga daw 30% na. So from 300 billion magkano yun, 'di ba? Actually, layered yung corruption Layered yan. Explain mo So, nga sa mga kababayan natin, Ma'am Cora, yung layered na corruption dyan. kasi nag-umpisa yan sa Congress. Ang Congress may cut na. Tapos yung Congressman may contractor. cut. Oo. Yung contractor. Tapos yung mga nag-a-approve ng mga permits, ng mga business permits. Tapos yung barangay. So, kung 300 million yan, malamang natitira na lang talaga dun sa project is 80 to 100 billion. Siyempre, Diba? Kaya hindi natatapos substandard yung na. project. Substandard na, hindi pa tapos. So, kaya puno ng buhangin, wala ng semento. Kaya nga pag binaha, nawawala na yung flood control na, hilaw kasi talaga yung Huwag niyo project. pong kalimutan na yung pangungurakot dyan sa DPWH ay bago pa po sila nagsumite ng kanilang budget sa House of Reps ay meron na po nakabaon dyan na 30% para sa lahat ng kikikbakan. Magkikikbak sila sa DPWH officials, abot hanggang secretary, tapos magkano yung para sa congressman na kung saan dyan sa district niya. At ang masaklap talaga, Ma'am Cora, hanggang ngayon, andyan pa rin, nandyan ba? Hindi pa nasususpend si Garjola ng CWS party list na taga Batangas. Ilang beses na sinasabi pangalan ni Garjola ng ICI ba yan? At saka mga contractors hindi pa rin siya nasususpend. Pero si Kiko Barsaga, nasuspend twice na. Yan na kaya mga tao po galit na dahil halata na po na yung pangungurakot ay tinatakpan nyo pa. Yan. Kaya to talagang the numbers will not lie. Di ba, Ma'am Cora? Actually, hindi nga lang corruption pati nga yung nangyari kagabi sa Senado, that's a serious breakdown of institutional boundaries. Kasi ang executive branch, pinadala ang NBI, and they forcibly wanted to arrest an senator. elected official, di ba? Yes. So without Sa Senate building. Ay, sa Senate building. without due process. Yeah. So talagang breakdown na yun ng constitutional boundary. Now, for me, dahil kausap ko yung mga investors dati, ayaw nila ng ganyan kasi signal yan na mataas na yung political heat index mo. Correct. Mainit na yung politics. So, kung ganon, wala na talaga yung focus sa economy. Nasa Yeah. politics na talaga yun. Correct. And then BBM only has 2 years to go. Yeah. Ang solusyon niya sa problema natin, mga kababayan, ay political. Hindi yung kumayod sila ng todo dyan sa executive department para maibsa naman po ang paghihirap natin, kagaya ng kuryente. Di ba? Actually, yung kuryente, kagaya ng gasolina, kuryente, gasolina, tsaka bigas yan. ayuda sa fisher folk para naman bumaba ng konti yung presyo ng isda, di ba? Ay hindi nag-work yung ayuda,
Ma'am Cora, bakit kaya hindi ito umuobra? Kasi hindi naman sustainable yan. Tatagal, sabi mo, 5,000 to 10,000 per person. Hindi naman tatagal ng 3 buwan yan, di ba? Dapat trabaho binibigay nila kasi ang trabaho is sustainable. At saka hindi lang yun, kasi kapag tayo, sa hirap ng buhay ngayon, ang mga Pilipinong hilig mangutang. Yung 5,000 yan, mamaya, pagkatanggap nila, dumadaan Oo, lang. dumudulas lang sa palad nila yan, pinangbabayad lang nila ng utang. Tapos, Miss Cora, sinabi mo rin kasi na parang ang nangyayari, hindi nga parang nangyayari na, kasi yung mga lahat actually, first time mong nandito, lahat ng sinabi mo, nagkatotoo. 'Di ba? Kaya nga talagang iba talaga kasi kapag ang katulad mo, yung isang katulad mo, na ang iyong priority is talaga kung ano yung makakabuti para sa ating bansa. Ang nakikita ko po kasi ngayon, Mama Bin, siya Miss Cora, sa liderato ng BBM or Marcos administration, is yung last 2 years na parang wala na sila talagang pakialam. No. Hindi na Diba? hindi na sila makakabangon, kaya pag sinasabi ni BBM na kaya natin to, magiging upper middle class ng Pilipinas, no way, budol yan, wag kayong maniwala kasi unang-una, ano ba mga stimulants ng economy, government spending, investments, tapos for us yung manpower exports, hindi trade, hindi yung actual exports, kundi manpower. We Pero are exporting OFWs. this quarter, yung last quarter, bumagal ang remittances, di ba? So kaya yung household spending bumaba din. Bumaba din. Kaya overall 2.8 lang ang inakyat ng ekonomiya natin. Kaya ang tinatarget nila 5%. Paano sila makakaabot ng 5%? Yeah, correct, di ba? correct. So baka mag-recession pa tayo this year kasi hindi pa natin nakikita yung full impact ng corruption at saka ng oil crisis. Naku ma'am, ano ibig sabihin ko may recession? Pag recession, negative growth for 2 consecutive quarters. Wow. Yay! Oo. Tapos, Mawawalan ng trabaho. Oo, tao. yun ang doon, suma total, marami mawawalan ng trabaho. So kung 3 mil, almost, it's 2.6 million na walang trabaho, pero baka maging 3 to 6 million mawawalan gosh. this year, di ba? So, Kawawa yung mga pamilya at kawawa talaga. kabataan. Kawawa talaga. Marami talagang tataas yung hunger index mo. yun na, di ba may Yun. survey na Oo. at least kalahati ng Pilipino sinasabi naka-experience na sila ng gutom. Gutom. Oo. So tataas So, pa yan. pag tumaas yan lahat, tataas din ang crime rate. Oo. Sigurado yan. Oo, Sigurado. kasi alam mo, Grabe, nang hold up yung isang bata ng hold up ng jeepney, ano? marami sila, pinasok nila yung jeep. Nakita niya. Kaya yung sinasabi rin ni Secretary Remulla na maganda ang ating peace and order, good luck sa kanya, di ba? Kasi kung yeah. talagang kumakalamang tiyan, minsan nagiging Yes. desperado ang tao, Oo. they will do everything para mapakain yung pamilya nila. Yeah. Di ba Hindi dalawa na. nga lang magnanakaw dito sa Ano? Pilipinas? Sino? Buhay. Tsaka adik. Suko na nga si John Beck Suko na si John Beck, hindi na siya tatakbong presidente kasi alam niya na hindi naman siya mananalo dahil hindi na talaga kaya. O si Kahit anong abs ni John Beck, abs ni John Beck hindi na niya talaga kayang manalo, kaya atras na siya. Actually, mother, crush ko yan dati. Naku! Ikaw naman, dami mo crush tingnan mo naman, crush mo, na-crush na tuloy. Drip Na-crush tuloy. Crush pa naman kita. Hindi na now. John Beck. Ayan ay, ang gwapo pag naputi ang buhok mo kang kakalanggala. Kaya mo presidente ito. Sige. Lahat ng mga bading siguro boboto dito. Gwapo Oo, diba? Pero siya na mismo ang nagsabi na hindi na po niya iniisip yun. Siguro naisip niya ang hirap. Whoever will sit as the next president, problemang malaki, no? Oo, bakit naman... Tsaka pag sinabi niyang tatakbo siya, babanata na siya na. Miss Cora, kunwari, kung sino man ang uupo na susunod na presidente or leader natin, anong iyong maya advice? Nako, mahirap maging presidente sa susunod na administrasyon. Nabubulol na ako tuloy. Kasi maraming problemang iiwan ng administrasyon na to. Unang-una yung utang, napakalaki. Naku, Tapos, utang, 19 trillion na. kailangan magpakulong sila talaga ng mga kawatan. Para Kasi, makabawi tayo ng pera. hindi, tsaka parang bumalik yung confidence ba? Oo, for Kasi investors. sorry pag Oo. pinakulong nila si Martin Romales, gusto ko soli niya yung pera Soli. Kailangan
Kailangan talaga yan, accountability and transparency, importante yan kasi you want to reflect, good governance in your administration. Para naman pumasok yung foreign investments at yung mga taga-Pilipinas na may kapital ay mag-negosyo na uli dito. Yeah. Kasi balita ko dyan, ma'am, kahit daw yung may mga pera, doon na sa Sa labas, Totoo. pagawa ng mga factory nila, di ba? Tapos sabi nga daw, Miss Cora, yung pera natin mawala na ng value. Actually, Ano naman pera mga natin ngayon? 74 centavos na lang ang worth ng piso ngayon. Oh my gosh. So, Seven. kung tataas pa ang inflation, bababa pa ang bababa yan. Di ba? Ano ba So, yan? ibig sabihin yan, pag yung perang pinambibili mo, mas konti ang mabibili niyan. Yeah. Feel na nga ng mga mayayaman Yung mahihirap pa kaya. Feel na ng mayayaman yung grocery cart nila gumagaan. For the same amount. Ako, nakita ko yun, Mama Bing. Like, ano ba yung binili ko? Panglaba lang, konting fruits. Tapos, ang binayaran ko, 16,000. Yung mabilisang grocery na may kulang lang. So, eto na yun. Yun. Yan, kaya mo pa yan. Oo. And you imagine kung ang Exactly. pera ng tao ay 1,000 lang. Bibili siya ng bigas, sardinas, diaper, gatas. Actually, nung tumaas yung gasolina, yung diesel, from 1,000 na net income ng mga jeepney drivers, naging 500 per day. Grabe. Totoo So, yun. At 500. kailangan pang mamatay bago makakuha ng ayuda. Sa sikip-sikip Diba, ng linya namatay nila. nga yung isang mama So, dahil... Miss Cora, sa madaling pagkaintindi is kung meron kang 1,000, parang 700 peso na yung halaga nun ganun. ngayon. So, bawas na ng 300 yung 1,000 mo. Oo. So, grabe to. Sa 300 lang ano na yan, di ba? Ilang kilong bigas na yan. Ano na, 6? Kung 50 pesos, di ba? Kaya nga talagang ang nagsasuffer nung corruption nitong government na to. Hindi naman yung mga Hindi. kawatan Hindi. Yung Hindi mga talaga. masang Pilipino talaga, yung mga taxpayers pa mismo. Yeah. So kumbaga, binabayaran natin yung sarili natin para maghirap tayo. Kailan mo ba, BBM, ipasuspend ang excise tax sa gasolina? Oo. Kailan mo ba Ibababa. ibababa ang VAT o kaya zero na? Hindi nga nila gagawin yan, attorney, kasi nga may revenue target sila. Kahit Meralco bill dun may 12% VAT Kaya luging-lugi na po ang consumer na Pilipino kahit po may kaya pa ng konti hindi na makahinga.